Itingnan mo po natin ngayon, Mr. Chair, ang dilema nitong dalawang mag-asawang ito. Narinig po natin ang supplemental affidavits nila. Sa aking palagay, very extensive revelation ng mga pangyayari na ating binubuksan ngayon. Ngunit dahil nga nagpahayag kayo ng opinion ninyo, ito po yung kanina pa pinipilit ko na parang na-discredit na sila kasi kung ikukumpara sila kay Bryce Hernandez, mas kapani-paniwala si Bryce Hernandez. Masasakripisyo ngayon, whatever is the quality o madidiminish ngayon ang veracity ng kanilang testimony. Ito po yung kanina pa gusto ko nang sabihin sana. Paano natin paniniwalaan sila ngayon kung nakapagpahayag na tayo ng opinion tungkol kung sino po yung dapat paniwalaan dito? Yung ibang inamin nyo na merong ghost. Ibig sabihin, yung mga project na ito, wala talagang delivery. Walang ginawa. Papeles lang. Papel lang ang tumakbo. Di ba? Tama po, Your Honor. So, ibig sabihin nun, dinoktor at pineke nyo lang yung mga dokumento. Nung project engineer po, gumagawa po nun, Your Honor, kami po, pumipirma. Pero ibig sabihin nga, dinoktor nyo, pineke nyo yung mga dokumento para mai-forward, para makasigil kayo, makuha nyo yung SOP. Tama? Parang ganun po, Your Honor. So, Mr. Chair, hindi lang pala dapat, hindi lang ang lisensya nyo, hindi lang engineer. Kasi nagdodoktor kayo ng dokumento, fake dokumento, arkitekto pa kayo na modus. Tatlo ang profession nyo. Yun na lang huli. Tapos, bago yung si D. Alcantara, tinanggi yung ghost projects. Pero, ngunit sabi niya, wala siyang problemang akuin niya yung ibang proyekto. Tama ba? Di ba yun yung sabi ni D. Alcantara? Hindi niya alam yung ghost projects. Akuin niya lahat. Kung umpisa pa lang dito, sa kanya na kagad Sabi niya, siya may kasalanan, negligent siya. Yun nga po, Your Honor, na sinasabi namin nun na bakit inamin naman na lahat ng boss ko, bakit yun hindi pa niya inaamin? Yung ghost. Opo, Your Honor. So, minimaintain mo rin pa yun? Minimaintain mo pa rin na alam ni Opo, Your Honor. ni boss mo na alam yung ghost. Opo, Your Honor. Si JP Mendoza, sige lang, bago tayo magano. Meron kasi akong info na nagkausap kayo na sinabi mo raw sa inyong boss na oo, akuin namin talagang hindi niya alam. Totoo ba hindi? Hindi po, Your Honor. Kumbaga, nung time po na nagpa-meeting po siya, binabanggit nga po niya na akuin nga. Bali, sabi pa nga po, nung nakaraan pa rin kay Engineer Bryce, pumunta nga daw po kami dalawa kay Secretary Bonoan at doon nga daw po kami magsabi. Baka naman hindi kaya ginost nyo lang si Engineer Alcantara ng boss nyo, Engineer JP, Engineer Hindi po, Your Honor. Bryce. Ghost project, baka ginost nyo lang hindi ba? Your Honor, hindi po talaga ako makakakilos at makakapag-desisyon ng hindi alam ng Lahat boss alam ko. niya. Opo, Pero Your kasi, Honor. Opo. base kanina sa testimonya ni JM Ramos, si engineer, doon sa nakita niya, talagang nagalit si engineer, si DE sa inyo. Kaya yun ang gusto natin malaman, kung sino talaga ang may kagagawan doon sa ghost. Yun nga po, Your Honor, ang pinagtataka ko rin kasi very timely kung kailan po siya lumipat kung kailan po siya na-promote at saka naman po nagka-problema tong ganito. Dati naman po, mula 2019, wala pong nagiging issue na ganyan. Yun lang po, Your Honor. That's all, Mr. Chair. Thank you. For the information about Senator Marcoleta, we have suspended the 5-minute rule as well as yung intervention na one follow-up question. So, you're Mr. next. Chairman, You can take all the time that you need. Mr. Chairman, just an administrative matter before. Yes, Senator Pangilinan. Yes, considering that Undersecretary Bernardo had been mentioned earlier and that he had been invited to attend today and he is absent, he was subpoenaed today. For your information, he will attend on Thursday. Oh, so there is already information that he will. Yes. So no need to have him He show cause. submitted a draft affidavit and he promised to attend on Thursday because we will suspend today to resume on Thursday. So no need for show cause? No, because he committed to attend and he will also make his own revelations. Thank you. Thank you for the clarification, Mr. Thank you. Chairman. Senator Marcoleta is recognized. Salamat, Mr. Chair. Hindi ko na po nakikita si Secretary Boying Remulla, Mr. Chair. Meron po bang naiwan na
USEC man lang ng Department of Justice. Anybody from the DOJ? Wala si PG, Padulyon ngayon. Anyway, he will come back at 1:30 to 2, between 1:30 and 2 p.m., Your Honor. Kasi kaya importante po ang aking itatanong sana sapagkat kaninang tinatanong ko siya, pinipilit niya yung opinion niya na kinakailangan talaga magsoli yung mga diskaya para tanggapin niya yung aplikasyon. Wala naman po talaga sa batas yun. Ipipilit ba ang opinion ng isang undersecretary o isang secretary ng Department of Justice samantalang maliwanag na maliwanag po ang requisites ng batas? Itingnan mo po natin ngayon, Mr. Chair, ang dilemma nitong dalawang mag-asawang ito. Narinig po natin ang supplemental affidavits nila. Sa aking palagay, very extensive revelation ng mga pangyayari na ating binubuksan ngayon. Ngunit dahil nga nagpahayag kayo ng opinion ninyo, ito po yung kanina pa pinipilit ko na parang na-discredit na sila kasi kung ikukumpara sila kay Bryce Hernandez, mas kapanipaniwala si Bryce Hernandez. Masasakripisyo ngayon, whatever is the quality o madidiminis ngayon ang veracity ng kanilang testimony. Ito po yung kanina pa gusto ko nang sabihin sana. Paano natin paniniwalaan sila ngayon kung nakapagpahayag na tayo ng opinion tungkol kung sino po yung dapat paniwalaan dito? For the record, Your Honor, naniniwala ako sa kanilang mga pahayag ngayon. Alam niyo, yung credibility, relative yan eh. At one point, si Bryce Hernandez, as I also mentioned, was not credible. He started becoming credible because of new revelations. Afterwards, he may not be credible again. Relative po yan eh. Kaya Hindi po. pwedeng, wala pong cast in stone na credibility, walang cast in stone, especially in a hearing like this. Yung pinakamaingat nga po na gagawin natin, minumungkahi ko, Mr. Chair, na huwag na po tayong magbigay ng opinion. Makikita naman po natin sa pagdaan ng in the course of our discussion kung sino talaga ang maglilinaw na makikita nating nakakatulong sa ating pagdinig. Ito lang po ang gusto kong sabihin. Pangalawa po, ang mga diskaya lamang ang unang nagbigay ng sworn affidavit nung i-float ko po yung paraan na maaaring makatulong sila ng higit sa pagtuklas natin kung sino talaga yung mga proponents. Wala namang iba eh. Sila yung nakipag-unahan. At dahil doon, naimungkahi ko nga, sapagkat yun naman ay nasa batas talaga. Nasa Section 4 po nung batas ng WPP. Kaya po namin sila kinonsider. Ngayon, kung sasabihin po ng Department of Justice na kinakailangan pa palang testingin ang kredibilidad, ang sincerity, yung goodwill, na wala naman po sa batas yun, paano po yung aplikasyon nila? So sa mga tweet, yung batas po, yung batas mismo na tinatadhana para sa mga ganitong klaseng pagkakataon, hindi po nabibigyan ng katuparan. Ang sinasabi po nila, kinakampihan ko raw ang mga diskaya. Hindi po, tuntunin natin from the beginning. I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Meron po kasing isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpalabas ng kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas ang lumapit sa diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yatang nagkasundo sa 120 million na lang. Isip-isipin po ninyo, kapatid po yata yun ng ating colleague, si Ben Tulfo. So ngayon po, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, okay lang yung magpalabas sila ng ganun eh. Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun eh. Mr. Diskaya, meron bang pagkakataon ako nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa? Your Honor, wala po talaga. Saan ang galing yung binanggit ni Ben Tulfo na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Hindi po Ben Tulfo, Ramon Tulfo pala. Sorry. Your Honor, wala po akong idea, Your Honor, kung saan po nanggaling.
Balik po tayo dun sa sistema na gusto kong maging daan para maayos natin sa pamagitan po ng pagdinig na ito. Secretary Bunoan o kaya si Yusek Kati, kung sino man po ang pwedeng sumagot sa inyo. Natukoy na po natin kanina yung taba ng budget na halos 1 trillion pesos ay talagang naidagdag sa budget na hindi naman kailangan. At ngayon po, ito yung ating pinagtatalunan. Sino po bang may kagagawan kung bakit lumubo ng ganito ng budget na hindi naman natin kailangan? Halimbawa po, yung mga party list, Yusek Kati or Sec Bunuan, meron kayong Code 160. Magkano po ba yung binibigay nyo sa mga congressmen na party list? Magkano po ba yung nakatoka para sa kanila? Your Honor, I think we are locating 160 million per party list. 160 million, Your Honor. Sa party list po yun? Sa party list, Your Honor. Yung regular po na congressman? The regular congressman, the allocation is based on a formula that we have already agreed. Average po. Well, Kasi 300 something congressmen. Tama bang i-assume na mag-average sila ng 1 billion bawat isa? 1 billion, Your Honor. Sorry. Opo. On the average, Your Honor, maybe. Kaya nga po, so tingnan niyo po niyo yung lopsided. Tingnan po niyo yung pagkakaya. Pag party list ka, masaya ka na po sa 150. Nagsimula pa po yun, 130. Totoo po yan. Kasi po matagal akong nag-party list eh. Kaya po pag sinabi ng speaker sa amin, ang para sa inyo, ganito, magsimula na kayong maglista. Nationwide po ang constituency ng party list. Kaya po, magsimula. Saan mo dadalhin yung 150 million buong Pilipinas? Kaya po merong isang barangay, sasabihin ko sa kanila, pwede bang 500,000 na lang muna kayo? Kasi paghahatian po ninyo ito. Sasabihin sa amin ng ibang mga barangay kapitan, sa kubeta lang po, hindi na po kakasa ito. Kawawang-kawawa po ang party list. Regular, 1 billion. Samantalang ang distrito po niya, lalong-lalo na po kung Batanes. Ilang tao lang ba ang Batanes? Yung Butante yata ron, 9,000 lang ang Butante. Pero meron siyang 1 billion. Ang party list, nationwide ang constituency, masaya ka na sa 150. Ito yung sistema pong mali. Hindi ko malaman paano po rin yung ina-allocate. Yung allocation po ang problema rito. Yung pong code na 143, USEC, para saan po yun? Magkano po ang nakatoka ron? Pwede pong i-clarify, ano po yung 143? Yung pong mga insertions, magkano po yun? Kanina po, pinag-usapan natin. Sa Congress, magkano po yun? Sa House of Representatives. Yung House of Representatives, Your Honor, meron yung leadership fund din. Natapos na po tayo doon. Okay. Sama-sama na po doon. Nasa 450B na po yun. Pati yung allocable. Yes, Your Honor. Yeah. Yan po yung... Mr. Bryce Hernandez, para naman hindi naman ako masiro, gusto rin kitang tanungin Kahit sinabi ng chairman nung isang nakaraang pagdinig na na-exasperate na sa'yo. Sinabi sa'yo, incredible ka talaga. Kasi hirap mo talagang paniwalaan Pwede mo bang bigyan kami ng estimate sa flood